Handa ka na bang harapin ang katotohanan kung bakit kahit anong kayod mo ay parang hindi ka pa rin umuunlad? Maraming Pinoy ang pagod na sa trabaho pero baon pa rin sa utang at stress dahil ang totoo, hindi ang labas ng mundo ang problema, kundi ang inner game mo. Sa video na ito, hihimayin natin ang sikreto ng self-mastery na hindi itinuturo sa paaralan. Siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi, ibibigay ko ang pinakabrutal na realization na magbabago sa pananaw mo sa pera at tagumpay habang buhay. Panooring mabuti dahil ito na ang simula ng iyong transformation. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, ang pagbasag sa illusion ng comfort zone. Ang unang kailangan nating harapin ay ang masakit na katotohanan na karamihan sa atin ay nabubuhay sa isang script na isinulat ng ibang tao. Mula pagkabata, tinuruan tayo na sumunod sa agos, kumuha ng diploma, maghanap ng trabaho, at maging kontento na sa kung ano ang meron tayo dahil mahirap lang daw tayo. Ang mindset na ito ay parang isang kulungan na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo ang limitasyon sa tuwing gusto mong sumubok ng bago. Kung gusto mong maging master ng sarili mo, kailangan mong tanggapin na ang comfort zone na kinalalagyan mo ngayon ay hindi isang safe space kundi isang libingan ng mga pangarap na hindi mo sinimulan. Huwag mong lokohin ang sarili mo na okay lang ang lahat habang tinitiis mo ang buhay na hindi mo naman talaga gusto dahil lang natatakot kang husgahan ng mga kamag-anak o kapitbahay mong wala namang ambag sa bills mo. Isang malaking hadlang sa tagumpay ng maraming Pinoy ay ang tinatawag nating crab mentality at ang matinding takot sa sasabihin ng iba. Kapag sinimulan mong ayusin ang buhay mo, asahan mo na may mga taong hihila sa iyo pababa at sasabihang nagbabago ka na o masyado kang ambisyoso. Ito ang brutal reality. Hindi lahat ng kasama mo sa simula ay dapat mong isama hanggang dulo dahil ang growth ay nangangailangan ng pag-iwan sa mga lumang habit at maling impluensya. Ang self-mastery ay nagsisimula sa pagpapasya na ang opinion mo sa sarili mo ang tanging mahalaga at ang validation ng ibang tao ay walang halaga sa iyong bank account or inner peace. Kailangan mong maging handa na magmukhang tanga o maging usap-usapan sa kanto dahil sa huli, ang taong naglakas loob lang ang siyang makakakuha ng resultang hindi makamit ng karamihan. Ang konkretong action na dapat mong gawin ngayon ay ang pagsasagawa ng isang honest audit sa iyong pang-araw-araw na desisyon at mga taong nakapaligid sa iyo. Isulat mo sa isang papel ang 5 na pinakamalapit na kaibigan o kasama mo at tingnan mo kung ang buhay ba nila ay ang buhay na gusto mo ring marating sa hinaharap. Kung ang palaging pinag-uusapan ninyo ay chismis, reklamo sa buhay, o kung saan inom sa weekend, kailangan mo nang lumayo at maghanap ng bagong circle na magtutulak sa iyo na mag-invest. Huwag kang matakot na mag-isa muna dahil ang pagbuo ng sarili ay madalas na isang solitary journey kung saan kailangan mong makilala ang tunay mong potensyal nang walang ingay mula sa labas. Simulan mong i-unfollow ang mga social media pages na nagbibigay lang sa iyo ng inggit at palitan ito ng mga content na nagtuturo sa iyo tungkol sa finance, self-improvement, at tamang mindset. Pagdating sa usaping pera at career, kailangang itigil na ang mentality na bahala na si Batman o ang pag-asa sa swerte at loto para guminhawa ang buhay. Ang totoong master ng sarili ay alam na ang bawat piso na lumalabas sa bulsa niya ay dapat may layunin at hindi lang panggastos para sa panandaliang saya o yabang. Kung hanggang ngayon ay wala ka pang emergency fund o hindi mo alam kung paano gumagana ang pag-invest sa mga digital banks o pag-ibig MP2, ibig sabihin ay hindi mo pahawak ang manibela ng buhay mo. Ang practical na paraan ay ang paglalaan ng at least 20% ng kinikita mo para sa iyong future self bago mo bayaran ang kahit na anong luho o bayarin. Huwag mong sabihin kulang ang sahod mo dahil kung nagagawa mong mag-load para sa Mobile Legends o bumili ng kape sa mamahaling shop, ibig sabihin ay may pera ka pero mali lang ang priority mo. Sa huli, ang pagkontrol sa iyong isipan ang pinakamahirap na laban na kailangan mong panalo bawat solong araw mula umaga hanggang gabi. Ang mastery of the self ay hindi natatapos sa isang seminar o panonood ng video na ito kundi sa pagpili na gawin ang mahirap na desisyon kaysa sa madaling shortcut. Tuwing tinatamad kang mag-aral ng bagong skill,
o magtrabaho sa iyong side hustle, isipin mo ang version ng sarili mo 10 years from now na magpapasalamat o magsisisi depende sa gagawin mo ngayon. Huwag kang pumayag na maging biktima ng iyong mga emosyon at pansamantalang nararamdaman dahil ang tagumpay ay para lang sa mga taong marunong magdisiplina sa kanilang sarili kahit walang nakakakita. Maging matapang ka na harapin ang katotohanan na ikaw lang ang may kasalanan kung nasan ka man ngayon. Pero ikaw din ang tanging may kapangyarihan na baguhin ang destinasyon mo. Pangalawa, ang disiplina ng pagtanggap sa proseso at pag-ipon ng maliit na panalo. Ang pangalawang aral na dapat mong itanim sa utak mo ay ang katotohanan na walang shortcut sa tunay na tagumpay at ang anumang mabilis na nakuha ay mabilis din na mawawala. Marami sa ating mga kababayan ang nadadali ng mga get-rich-quick schemes o mga investment scam dahil sa sobrang pagmamadali na yumaman nang hindi man lang naiintindihan ang proseso. Ang self-mastery ay nangangailangan ng pasensya na gawin ang mga paulit-ulit at boring na bagay araw-araw dahil ang mastery ay hindi nakukuha sa isang malaking talon kundi sa libu-libong maliliit na hakbang. Kailangan mong matutunan na mahalin ang paghihirap at ang pagod ng pag-aaral dahil doon nabubuo ang character na kailangan mo para mahawakan ng tama ang tagumpay kapag dumating na ito. Kung hindi mo kayang i-master ang maliit na halaga o maliit na responsibilidad ngayon, siguradong wawasakin ka lang ng malaking pera o kapangyarihan sa hinaharap. Ang brutal na realidad ay hindi ka espesyal at hindi ka bibigyan ng mundo ng reward dahil lang sa pakiramdam mo ay deserve mo ito o dahil mabuti kang tao. Ang mundo ay nagbibigay ng reward sa value na naibibigay mo at sa problemang kaya mong resolbahan. Kaya kung wala kang kinikita ngayon, ibig sabihin ay wala ka pang sapat na skill na mahalaga sa market. Imbes na mainggit sa mga nakikita mong naka-sports car o may malaking bahay sa social media, gamitin mo ang oras mo para mag-aral ng mga skills na high value tulad ng sales, marketing, or technical skills. Ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-scroll sa mga walang kwentang video ay oras na ninanakaw mo sa iyong future self na dapat sana ay nagpapakadalubhasa ka na. Ang disiplina ay ang kakayahan na piliin ang kung ano ang pinakagusto mo sa buhay kaysa sa kung ano ang gusto mo lang gawin sa sandaling ito. Para maging practical, kailangan mong magkaroon ng tinatawag nating non-negotiables o mga bagay na gagawin mo anuman ang mangyari kahit bumabagyo o wala ka sa mood. Halimbawa, mag-commit ka na magbabasa ka ng 10 pages ng libro tungkol sa finance o self-improvement araw-araw. O kaya ay mag-workout ng 30 minutes ng walang palya. Ang layunin dito ay hindi lang para matuto o lumakas, kundi para patunayan sa sarili mo na ikaw ang boss ng katawan at isip mo at hindi ang katamaran mo. Kapag nakuha mo na ang momentum sa maliliit na bagay, magugulat ka na lang na mas madali na ring disiplinahin ang sarili pagdating sa malalaking desisyon sa buhay. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa sa intensity, dahil ang taong naglalakad ng tuloy-tuloy ay mas malayo ang mararating kaysa sa taong tumatakbo ng mabilis pero humihinto rin agad. Pagdating sa iyong pananalapi, ang pagtanggap sa proseso ay nangangahulugan ng pag-unawa sa power of compound interest kung saan ang bawat sentavo ay mahalaga. Huwag mong maliitin ang pag-iipon ng 50 pesos o 100 pesos kada araw dahil sa loob ng many years, ang disiplinang ito ang magliligtas sa iyo sa hirap. Ang pag-invest sa mga platforms gaya ng stock market, mutual funds, o pag-ibig MP2 ay nangangailangan ng mahabang panahon bago mo makita ang bunga, kaya huwag kang mainip at bawiin agad ang pera mo. Ang mindset mo dapat ay parang nagtatanim ng puno kung saan dinidiligan mo ito araw-araw kahit wala pang nakikitang bunga dahil alam mo na darating ang araw na masisilungan mo ito. Ang taong master ng kanyang emosyon ay hindi nagpapadala sa panic selling o sa hype ng crypto dahil alam niya ang kanyang long-term goal at hindi siya natitinag ng pansamantalang ingay sa paligid. Ang huling punto sa aral na ito ay ang pagtanggap na ang failure o pagkakamali ay normal na bahagi ng iyong pag-akyat at hindi ito dapat maging dahilan para huminto ka. Maraming tao ang sumusubok ng isang beses at kapag hindi nagtagumpay ay sasabing hindi para sa kanila ang negosyo o ang pag-i-invest, na isang maling pananaw. Ang bawat pagkakamali ay isang lesson na binayaran mo ng oras o pera, kaya siguraduhin mo na kukunin mo ang aral
para hindi mo na ito maulit sa susunod mong subok. Maging tapat ka sa sarili mo at aminin mo kung saan ka nagkulang imbes na gumawa ng dahilan o maghanap ng sisisihin para gumaan ang loob mo. Ang tunay na mastery ay ang pagbangon ng mas matalino at mas matapang pagkatapos mong madapa dahil ang success ay laban ng tibay ng loob at hindi lang ng talino. Pangatlo, ang pagbuo ng integridad at ang pagkilala sa tunay mong halaga. Ang huling aral na kailangan mong itatak sa iyong pagkatao ay ang konsepto ng integridad o ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita sa iyo. Sa ating kultura, madalas nating marinig ang diskarte o ang paghahanap ng butas para makuha ang gusto sa mas mabilis na paraan. Pero ang totoo ay panandalian lang ang dulot nito. Ang self-mastery ay nangangailangan ng isang matatag na pundasyon kung saan ang iyong salita ay batas at ang iyong kilos ay laging tapat sa iyong mga prinsipyo. Kung sinabi mong gigising ka ng 5 in the morning para mag-aral, dapat mong gawin iyon dahil sa tuwing binabali mo ang pangako mo sa sarili mo, unti-unti mong sinisira ang tiwala mo sa iyong kakayahan. Ang taong walang integridad sa sarili ay habang buhay na magiging alipin ng kaniyang mga kahinaan at hinding-hindi makakamit ang respeto na kailangan para maging isang tunay na leader o matagumpay na negosyante. Kailangan mong maging honest at medyo brutal sa pagtingin sa iyong sariling refleksyon sa salamin dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Maraming tao ang mahilig magsuot ng maskara at magpanggap na mayaman o matagumpay para lang makuha ang paghanga ng ibang tao na hindi naman talaga sila kilala. Ang realidad ay wala silang pakialam sa iyo at mas lalong wala silang pakialam kung mabaon ka sa utang dahil lang sa pagbili ng mga gamit na hindi mo naman kailangan. Ang tunay na mastery ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na aminin na wala ka pa sa rurok at kailangan mo pang magsumikap imbes na magpanggap na naroon ka na. Tanggalin mo ang yabang sa katawan dahil ang pride ang pinakamalaking harang sa pagkatuto at ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling mahirap dahil ayaw nilang tanggapin na marami pa silang hindi alam. Ang isang specific at actionable na guide na dapat mong sundin ay ang pagpili sa iyong mga laban eding pag-iwas sa pagiging apektado sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Huwag mong ubusin ang energy mo sa pakikipag-away sa internet o sa pagpansin sa mga taong walang ibang ginawa, kundi manghila pababa dahil ang oras mo ay ang pinakamahalaga mong asset. Ang isang master ng sarili ay alam kung kailan tatahimik at kailan kikilos at hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat galaw niya sa mga taong hindi naman makakaintindi sa kaniyang vision. Matuto kang magsabi ng no sa mga gala o gastos na hindi pasok sa iyong budget at long-term goals dahil ang bawat pag-oo mo sa mga distractions o pusimpayagwindes sa iyong pangarap. Ang iyong integridad ay masusubok sa mga panahong kailangan mong pumili sa pagitan ng pansamantalang saya at ng iyong pangmatagalang kapayapaan at seguridad. Pagdating sa usaping pera at pagbuo ng wealth, ang integridad ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa iyong mga utang at obligasyon habang inaalagaan ang iyong credit score at pangalan. Huwag kang maging katulad ng iba na kapag nakahiram ng pera ay parang nagka-amnesia at ayaw nang magbayad dahil ang masamang record ay susundan ka habang buhay at magsasara ng maraming pinto ng oportunidad. Ang praktikal na paraan para umasenso ay ang pagpapanatili ng malinis na reputasyon dahil sa mundo ng business at investment, ang iyong pangalan ang pinakamalakas mong puhunan. Siguraduhin mo na bawat transaksyon na papasukin mo ay patas at walang nilalamang panlalamang sa kapwa dahil ang yaman na galing sa masama ay laging may katumbas na kamalasan sa huli. Ang tunay na tagumpay ay iyong nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil alam mong wala kang tinapakang tao para lang makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Sa pagtatapos ng journey na ito, tandaan mo na ang self-mastery ay isang lifetime process at hindi isang destination na mararating mo lang sa loob ng isang gabi. Maging mabait ka rin sa sarili mo pero huwag kang maging malambot sa iyong mga excuses dahil ang disiplina ang tanging tulay sa pagitan ng iyong mga layunin at ng tunay na achievement. Palibutan mo ang sarili mo ng mga inspiration at mga aral na magpapaalala sa iyo kung bakit ka nagsimula at kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging a better version ng iyong sarili kaysa kahapon at para patunayan na ikaw ang master ng iyong kapalaran at ang captain ng iyong kaluluwa.
Huwag kang susuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon dahil ang pinakamatamis na tagumpay ay iyong pinaghirapan mo ng may dangal, integridad at walang sawang pagpupursige. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob ng iyong sarili. Ang pagmaster sa iyong isipan, emosyon, pasyon at mga desisyon ang pinakaimportanteng investment na gagawin mo sa buhay na ito. Tandaan mo, walang ibang responsable sa iyong kinabukasan kundi ikaw lang. Hindi ang gobyerno, hindi ang iyong employer, at hindi ang iyong kapalaran. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong maging handa na bitawan ang iyong mga lumang habit, lumayo sa mga maling impluensya, at yakapin ang disiplina kahit gaano pa ito kahirap. Huwag kang matakot magsimula sa maliit dahil ang bawat peso na iniipon mo at bawat skill na natututunan mo ay mga hakbang patungo sa iyong kalayaan. Panatilihin ang integridad sa lahat ng iyong ginagawa dahil ang yaman na walang dangal ay walang saysay. Magtiwala ka sa proseso, manatiling tapat sa iyong mga pangarap, at hinding-hindi ka mabibigo. Ikaw ang driver ng sarili mong buhay, kaya hawakan mo ang manibela at simulan na ang pagbiyahe patungo sa tagumpay. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.